Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Jonas. 25 years old at tambalanista since college. Ang totoo, yung nanay at ate ko talaga ang original na fans ng tambalan. Pero dahil laging napakalakas ng transistor dati kapag segment nyo na, wala na akong choice kung hindi makinig at makitawa. Nakaka-addict pala talaga. Biglang hinahanap-hanap ko na ang mga boses ninyo. Sumulat ako para humingi ng payo. Kung magseseryoso kayo kahit sandali, baka sakaling maliwanagan ang isip ko sa pamamagitan ng advice ninyo. Di ka sure? Di ka sure kung magseseryoso kami kahit sandali? Ikaw naman, parang hindi mo kilala ang tambalan. Tambalan sa mga mga magulang mo eh. Ganito kasi tambalan. 3 years na kami ng girlfriend ko. Nagmamahalan kami ng sobra at ramdam ko naman. Kaso, micro-cheater siya. Yung tipong wala naman talagang iba maliban sa akin, pero lagi siyang nasa boundary ng pangangaliwa, hindi lang lumalagpas. Halimbawa, kami na pero nahuli ko may dating app pa. Hindi ko maintindihan ba't may profile pa siya doon. Ano, para may reserba? Kapag titingnan ko ng biglaan yung cellphone, natatarantang mag-delete ng mga messages. Halatang may tinatago. Kapag papasok sa opisina, todo makeup at forma dahil may bagong poging empleyado. Tapos nung tinanong siya ni Pogi kung may boyfriend siya, sabi niya wala. Eto pa, alam na nga niyang gusto siya, binigay niya pa ang mobile number niya at socials niya. At hindi pa natapos dun. Kapag nag-post si guy, heart agad siya. Madalas may comment pa na gwapo talaga or ang macho mo naman dahil shirtless at nag-workout sa gym. Nung kinausap ko siya tungkol dito, best friends lang daw sila. Talaga ba? Hindi ba akong boyfriend niya ang male best friend niya dapat? Kahit sinasabi ko na hindi ako komportable sa setup nila, hindi pa rin siya tumitigil. Tambalan lagi niya sinasabi sa akin, she is not cheating. Anong tawag sa ginagawa niya? Micro-cheating daw, sabi ng mga kaibigan ko. Micro man yun, saan papunta yun? Saka kahit ano pang itawag para sa akin, cheating pa din. Mahal ko yung nobya ko pero nahihirapan ako sa ugali niyang ganon. Ano po kaya mabuti kong gawin? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Jonas. Bago yun Micro-cheating. Pero baka kaya ganyan yung girlfriend mo sa'yo kasi nasa panahon na tayo ng AI, nasa panahon tayo ng ChatGPT, yung mga pangon tumatangos na, tas ang tawag mo pa rin sa kanya, nobya. Baka ganon. Charot, diba? Joke lang. Ngayon ko na lang ulit narinig ang salitang nobya or term na nobya from a 25-year-old. Parang hindi siya, parang pwede siyang gamitan ng tita ko. Hindi man lang ako as an ante ha. Talagang yung tita ko yung gagamit ng nobya ko yan, nobya baka ko naman yan. taga-Southern Tagalog siya. Baka. Taga Batangas. Baka. Pali mo taga Cebu. Ayan. Sige, hindi ko alam. Bihira ko lang kasi marinig yung nobya.
Oo. Sa amin na sa Quezon, hanggang ngayon Katipan pa rin tawag namin. Talaga. Oh, that's a very old Tagalog word. Panahon pa ng mga ng mga Kastila. Kaya nga, as in, nobyo, Katipan. Sinong Katipan mo? Gamit ng mga 25-year-olds? Okay. Sige. May tipanan sila. Okay. May tipanan. Pero yung tipanan hindi, yung Katipan. Katipan. Common word pa rin siya. Oo, tsaka 'di ba sa yung nga nanggaling na sa Tagalog o sa malalim na Tagalog, ang salitang siping ay katabi? Pero dito sa Manila sino kasiping mo si Nicole? Magkasiping kami. Oo, ganon. Dito, pag siping kasi dito, may 'di ba? mali siya. Oo, may ganap, 'di ba? Siping means ganap. Oo, parang nagsiping sila. Ganon. Tapos lagi siyang, parang natatandaan ko, lagi mo siyang ginagamit dati. Tapos parang naalibadbaran ako, parang normal yung word na siping sa kanya. Sabi, ba't kanta si Joper? Yung pala sa kanilang lugar, common siya kasi it means katabi. Katabing natutulog. Oo. Nawalang mali siya. Nawalang mali Sino siya. kasiping mo? Anak ko. Oo. Kasiping mo yung anak mo, di ba? Hindi nyo alam masama yan, di ba? Yung pala katabi. Baka ganun din sa bahay nila. Nobya. Oo. Doon talaga iikot yung pag-uusap namin ngayon. Sa dialect. Yun yung seryoso part. Charot. Siningan mo kami ng seryoso. Pero alam mo, Jonas, alam mo naman yung, sabi mo nga, sa'yo na nang galing lahat. Ako, yung sinabi mo sa last paragraph, yun na din yung tumatakbo sa isip ko. Whatever it is, micro, mini, minute, maliit, ano tawag doon? Dwarf, 'di ba? Atomic. Correct, atomic, ganyan. Kasing liit ng langgam, kasing liit na isang butil ng kanin, 'di ba? Oo. Form of cheating is still cheating. Yun na, hindi naman totoo ka naman dun sa part na yun. So, totoo naman din na hindi natin pwedeng laging sabihin na it's a harmless text, 'di ba? Or it's a harmless ganyan. Nag-uumpisa po ang lahat sa mga harmless. Ganun na. So, yun yung nakikita kong problema dyan na tapos gina-justify niya pa na okay lang. Hindi naman yun okay. So, para sa akin, 'di ba, na ako naniniwala ako na hindi dapat maging part in any form, 'di ba? Yung in your relationship with lies and cheating, then it's a no for me, 'di ba? Kung sinabi mo na hindi comfortable, kasi normally ang sasabihin namin, kinausap mo na ba? Kinommunicate mo na ba how you feel? Ganyan. Kung kinommunicate mo lang, ilang beses mo nang sinabi na hindi siya komportable sa ganun, tas wala siyang pake, ginagawa niya lang ng ginagawa, merong may mali dyan. Yun yung take ko dyan. So, para sa akin, red flag yan. Para sa iba, mamink-mink lang yung flag na yan, di ba? Pero para sa akin, red na yan. Kahit ano pang sinasabi nilang micro, atomic, kasing laki ng mga maliliit na mga bagay, ganun. Cheating pa rin. Iba-iba, no? Depende sa kung sino makakausap mo. Ikaw nakakakilala kasi sa girlfriend mo. So, alam mo yung behavior niya, alam mo kung paano siya gumagalaw. Minsan kasi pag kwento mo lang din eh. So doon kami magbabase. Kailangan maging wise ka dito, maging alerto ka dito. You have to determine the thin line difference between cheating and admiration. Pwede kasi nga sa iba sabihin na hindi nakaka-appreciate niya. For example, nagkaroon tayo ng poging empleyado dito, partner. Nagpa-picture ka and ay bago tayong pogi, nagtilian kay mga girls. For some, it's a form of cheating. It can be a launchpad for cheating. Pero for some, it's wala just lang. Admiration. Kasi ngayon ka lang nakakita ng pogi sa MBC, for example. Medyo may fact. Charot. Diba? Halimbawa, mga ganun eh. So you have to... Parang, bihira ko. Diba? May nakapurma. Wow. May mabango pumasok. Bihira lang kasi may mabango dito. So parang ganun eh. Diba na parang... Ang feeling ko dating kay Jonas, di ba, sabi mo nga partner, parang ikaw naman nakakilala. So ang feeling ko nagrereklamo na siya eh. So kilala niya na medyo papunta na ito sa paglande. Towards, cheating correct. Na. Papunta na ito sa paglande. Syempre partner, kung ikaw yung ewan ko feeling ko natural na defense is, wala naman akong ginagawa Hindi naman yun yung kapag halimbawa, pinagalitan tayo pinagalitan tayo sa isang bagay na ginawa natin. Isa sa mga automatic reactions, hindi tanggapin kundi dedepensa. Hindi wala namang ganun ganun. So,
well, it's basic para dun sa girlfriend mo na gano'n yung sabihin niya, wala naman akong ginagawa. Ganon. Pero yun nga sabi nga ni partner, gano'n mo ba siya kilala? Oo. So may feeling ako na itong si Jonas, ang pagkakilala niya, papunta na sa paglandi si ate girl. Kaya problemado. Depende kung paano mo siya kakilala. And payo lang din, wag mong i-generalize lahat ng action niya ay leaning towards cheating. Kasi magiging defense mechanism niya talaga yon. Magiging habit niya na lagi siyang defensive every time na magtatanong ka. Lagi niya sasabihin, Oo. hindi naman wala akong ginagawa Kasi gano'n na yung tingin mo, gano'n Sa na kanya. Sa kanya na every time nagagawa siya ng kahit yun nga appreciation, tingnan mo yung yung in-itemize mo diyan na parang nagpa-picture siya, tama ba? Dun sa may nakita siyang bagong empleyado na pogi. Hindi, So, parang naging best friend niya na, tas lagi niyang hina-heart, tas lagi niyang sinasabi, gwapo naman, macho ka naman, ganun. Oh, pwede kasi kunyari, joke lang yun. For example, sila Nico, pag nakita ng billboard ni Piolo, o kung mga ganun, grabe ang pandesal. Pwedeng wala lang din kasi yun. So, wag mong i-generalize lahat. Ang galaw niya. Though there are items na nasabi mo na talagang posibleng maging trigger ng panluloko. So yun yung kailangan mong tingnan mabuti. Maging maingat ka lang kasi ayaw naman natin na laging itong mag-cause ng away ninyong dalawa. Na parang ano ba lahat ng galaw ko na lang parang feeling mo niloloko kita. Ay ayaw din naman nating maging ganun yung reaction niya sa'yo. So maging maingat ka lang din. Pero tama din naman na sinasabi mo ito sa girlfriend mo, huy, ayoko ng Hindi ako meron kang komportable. app. Correct. So, in this case, kailangan mag-usap kayo. Saan kayo magkakasundo? Pag tinanggal ba yung app, tatahimik ka na. Pag hindi na ba ako nag-heart doon sa office mate ko na pogi, matatahimik ka na. So, kailangan Dun yung boundaries. Kasi pagka halimbawa, yun yung concern ko, kaya parang feeling ko red flag talaga. Kasi nagsabi ka na, nag-express ka na, tas patuloy pa rin. Alam niyang it's hurting you tapos patuloy niya pa rin ginagawa. Kahit naman, let's say, wala naman siyang intention, but it's hurting my partner. 'Di ba? Wala naman akong intention pero in-express ng partner ko, pero na-hurt ako Tapos wala pa rin akong pakialam. Di red flag. Yun yung Hindi, tama naman yun. Posibleng red flag. Pero you also have to understand her freedom. So sinasabi mong di na ako pwedeng mag-hard sa office mate kong pogi. Oo. Because that hurts you. What about my feeling? Are you not hurting my feelings? No, I'm not hurting your feelings. Di ba? It should be. Okay lang sa'yo na mag-heart-heart. I think it's different kasi you like the person Kung si Piolo Pascual, ako partner, pinababayaan ako ng asawa kong mag-comment sa mga picture ni Piola. Piola, kailan mo ako sasagutin? 'Di ba? Kailan ka mag-reply sa comment ko? Ganun. Kasi, alam niya na hindi ito something na feeling kasi ko. Kasi ganun ka kakilala ng asawa mo. Oo, parang ganun. Kaya may feeling ako na ganyan siya sa girlfriend niya kasi kilala niya yung girlfriend niya. Iba yung lumalande sa nag-heart ng walang mali siya. Yun yung dapat mong kaya yung sinasabi natin, you have to determine the thin line difference. Baka kasi mamaya akala mo naglalande na, pero nag-appreciate lang pala. Diba? So, depende kung gaano mo kakilala. Kasi ako naman ayokong i-judge yung girlfriend mo na cheater talaga siya. If that is your conclusion, then wala kang reason para magstay dyan. Yes. Kasi forever ka mapapraning Pero syempre, ayaw naman natin na dumiretso sa conclusion without parang giving benefit of the doubt kay ate mo girl. Malay mo ganun lang talaga siya. Kasi may ganung babae na parang medyo kire. May mga babaeng medyo kire, wala lang sa kanila yon. Parang hindi ito ibig sabihin may ganyan. May ganun talaga, maakbay sa lalaki. Correct. Clingy sa lalaki. May totoo. tawag din free-spirited na parang gusto kita, anakan mo ko. Bakit ganon? Bakit ganon? Nung English, nung free-spirited, parang okay lang. Pero nung Tinagalog, ang landi naman ni ate. Kire. Iba, liberated yung tawag. Correct. Free-spirited, liberated yung Tagalog, kire. Diba? Malandi, malantod, pawok, pakamot, ganun. Makate, color, At may mga babaeng sadyang ganun lang din. So, kailangan
maging alerto ka doon, alamin mo yung bawat galaw ng girlfriend mo. Not to the point na mapapraning siya. Kasi parang ano ba yan, lahat na lang ng galaw ko, man mo na parang aning ka na ba? Wala nga akong ginagawang masama, kulang pa bang sabihin ko sa iyo yun? At kung halimbawa aning ka na, that's also a red flag. Oo, kasi Hindi na yun para mag-continue kayo kasi lagi na lang merong question. Oo. So, Diba? maingat kayong dalawa para hindi masaktan ang puso ninyo o Tama. ng sino man sa inyong dalawa. Kasi kung hindi ka komportable sa ganyan, edi hindi ganyang klaseng babae. Hindi ganyang free-spirited na babae Oo. yung kailangan mo sa buhay mo. Correct. Kailangan mo yung yung talagang Conservative. Oo, yung mas conservative kesa dyan. Not Oo. necessarily papunta na dun sa sobrang-sobra, 'di ba? Pero yung mag-a-adjust din para sa iyo kasi ang mahirap kasi parang si girl hindi na nag-adjust. I mean, gets ko naman na pwedeng hindi ka totaling magbago kasi syempre dapat mahal mo ko as I am. Pero kung alam mo kasing nasasaktan ako dun sa isang bagay na ginagawa Dapat i-consider yun. Oo, hindi ka man lang mag-a-adjust ng kaunti. Ano ba, ikamamatay mo bang hindi nag-heart? Diba? I mean, ako para sa akin ikamamatay mo bang hindi ka nag-comment ng gwapo? I mean, hindi ko na lang malalaman pero sinabihan mo siya ng gwapo in person. Pero yung nakiusap ako sa'yo na nakikita na lahat ng mga kaibigan ko, nagla-like ka, nag-heart ka, super At comment ka pa. nasasaktan ka dun. Oo, tas wala ka pa rin pake. Yun yung may mga red flag. Kasi pwede kang batuhin ng girlfriend mo. Bakit? Di ba? Hindi mo ba naiisip na posible din ako masaktan kagaganyan mo sa akin? Ay. Oh. Parang, so, kailangan nyo mag-usap. Kailangan nyo mag-usap kasi ang ending dito, ikaw na nga itong nasasaktan, ikaw pa yung bliname, di wow. Kasi posibleng valid din yung paramdaman ng babae eh. Ay, cheater. Cheater! You know your girlfriend well. Oh, sige. So, ikaw yung makaka-decide. Yan. Manufacturing Corporation, ISO certified. Maker. Naalala ko lang tuloy, alam mo ba, nakita ko ni Shiner ni Maricar Reyes yung kwento ng Mahiwagang Burnay kahapon. Nakita ko wait Maricar Reyes. Maricar Reyes Poon, yung asawa ni Richard Poon. So, wala siyang sinabi, pero yung hashtag niya, wait na nga, nasa na ba yan? Tambalan. Hold on mga kabisyo, bibilis din po ang internet namin sa tamang panahon. Teka. Basta yun lang, maging maingat tayo. Lalo na kung if it's words towards your partner. Kasi minsan akala natin tayo lang yung nasasaktan but we're also hurting the feeling na hindi tayo Baka feeling aware. ni ate girl, grabe naman, landing-land dito sa akin, ano lang naman talaga ako. May mata naman ako, nakaka-appreciate kasi ko. Ito, Posibleng kasing ganun yung defense niya. ayan Relationship Matters PH. Alam ko, with 994,000 followers. Shinare niya itong kwento. Ano ba yung episode kahapon? Medyo malupit kasi yung kwentong ng Mahiwagang Burnay kahapon, which was about cheating also. Mahal na mahal niya yung kapatid niya. She considers her sister as her yung best friend. pampelikula na alala ko na. Tapos yung jowa, kineme niya. Tapos nung reception, sa kanya shinare niya. Tapos ang hashtag lang na nilagay niya is hashtag how to start a marriage with lies 101. Wala siyang masyadong sinabi, pero yun lang sinabi niya. Parang how to start a marriage with lies 101. It speaks so much na, okay, it's lying. Ganun lang siya kasimple. Actually, pagka binasa mo nga yung mga comments sa mga tao, talagang lahat sila, dapat lumabas ka sa sitwasyon As in, cheating is not a mistake, choice ng asawa mo yun, napakasakit, ganyan, takbo palayo ate. Tayo pa nga nag-benefit of the doubt pa tayo kahapon I remember what we're saying, parang now, nagbe-benefit of the doubt tayo. Tapos when I kaya kanya-kanya talagang opinion tungkol dito Merong mga iba mapagpatawad, merong mga iba na hindi. Pero ang nakuha ko talaga sa kanya is inumpisa tayo parang
ano ba yung sinabi natin kahapon? Parang kalmahan mo lang. you pray over it. Oo, kalmahan. Oo, parang kalmahan mo lang muna. Let time heal you. Sabi pa nga natin, parang bumili ka ng mga Mayat de la Rosa Fine Jewelry, pampagaan ng kalooban, di ba? Tapos, pag medyo kalma ka na at kaya mo na mag-isip, saka mag-decide. Parang ganun. Pero yung mga iba, una pa lang, it's a revelation. Oo, may So ganun. go away and run palayo. Pwede ka namang mag-decide din na gano'n na kaagad. Oo, It's mga it's always ganon. your call. Tsaka yun nga, yung sinabi mo partner, how well do you know her or your him? girlfriend. So parang, kaya nga sabi ko kanina, itong si Jonas, alam niya si girlfriend papunta dun sa Malandi. Tingnan mo, Kung gets alam mo niya malandi yung asawa Oo, mo. gets niya na parang, tingnan mo, parang nandoon, pero hindi lumalagpas. Pero dahil ka problemado ka, meron tendency talaga. Yun yung pagkakakilala mo. So kapag ganun, bakit ka magsistay? Papunta pala siya dun eh. Pero kung alam mo nga, yung sinasabi, tama naman yung sinabi ni partner eh. Kung alam mo nga na yung asawa mo o yung girlfriend mo eh sadyang talagang ganun by nature, yung aligaga, yung kirikiri, arty-arty, Kasi may ganun talaga ganon. eh. And ayaw naman natin na ipakita na that they don't deserve a relationship dahil sa ganyang klase ng 'di ba? Conclusion or anong tawag dito, branding, 'di ba? Stereotyping. Hindi naman stereotyping, pero kung nababrand mo na yung girlfriend mo kahit sinasabi niya sa na wala naman talaga, pero ikaw lagi kang hinala sa akin na malandi ako. So, yeah. Pero feeling ko talaga malandi si ate. Nagdadahilan lang siyang wala lang. May pakiramdam ako as a psychic today. May pakiramdam. Hindi kasi feeling ko as a human being, as an imperfect person na nagkakasala, it's an automatic reaction na kapag ka nireprimand tayo, ang sasabihin natin, pero kasi, kumbaga, hindi lahat ng oras na tanggapin mo agad na, oo, mali ako. Hindi eh. Parang defend ka kagad, hindi naman Hindi ko naman yun ginawa. Or hindi naman yung intention ko. Parang ganon. Parang as a psychic, yun yung nafe-feel ko, ang aura ni Ate Orange. Orange si Ate today. Oo, ganon. Basta ikaw ang nakakaano. Oo, nakakaalam. totoo. Ikaw ang nakakaalam sa mga bagay-bagay. Ikaw naman nakakatansya. Kung di mo kayang tanggapin yung ganyang klase ng behavior, then why stay? Diba? Tita baby, may supply tayo ng biskotso. Uy. Magkano nga? Ay, wala pala akong dalang. Ano po yan? Bukas na lang, tita. May utang po akong biskotso. Ay, butchuron. Favorite mo yan, partner. Kunin niya po 5. 8. Ilan to, tita? Oh, tingnan mo. Kunin niya na agad yung 5. 10. 10. Yeah. 10 biskotso. Adik sa biskotso eh. Thank you po, tita. Bukas na lang po ang bayad. Okay, sir. O, di ba may utang tayo bigla? Mahilig mong utang ng tinapay. Ayan. So depende sa pagkakakilala nyo. We're not inside the relationship. So kasi pagkwento posibleng Hindi kompleto. kasi kwento mo yan eh. Oo, hindi kompleto. Pwede mong palabasin na ganyan yung girlfriend mo based on your story. Pero pag nakausap po si ate girl, halimbawa nakausap namin, ganito lang talaga ako eh. Pero wala akong ginagawang masama, di ba? Pero dapat dun sa mga girls na ganyan, hindi pwedeng laging ganun. Madami lang akong kalala kasing, hindi naman madami. Meron akong mga kalalang ganun na parang, Haliparot. parang haliparotish. Alam mo yung parang, hindi naman eh, pero, girl, huwag mo naman ako lokohin. Di ba? Bawa, yung, meron akong nakita, yung bang, ganito partner, alam niyang may mga lalaki. Okay, so, ang ginawa niya, parang naka-outfit siya na parang sporty na pang gymish. So, yung ganyan, crop, tapos leggings, ganyan. Tapos, yung alam niya may mga lalaki, partner, hindi naman siya bulag. Tanga? Hindi mo alam na mga lalaki na pwede makakita. Super inaayos niya talaga yung keme niya. Yung parang, pinapakita niya na meron siyang, May asawa na to. Ha? Si ate girl. Wala, pero may mga asawa yung mga nakatingin. Okay. So parang,
Okay, tapos ang sasabihin mo sa akin, parang Gina G si ate na bakit ako affected? Ganun. Tapos ang sasabihin mo sa akin, parang, di ko naman alam na may mga nanonood eh. Or anong gagawin ko? Gusto kong ayusin. So hindi ka na magbabago, okay lang sa'yo. May mga posibleng, alam mo naman, kasi syempre, mapapatingin, may nakalaylay, di ka titingin, di ba? May di ba? Yun, kaya ako sinasabi siguro partner na, dumedefense ka pa, alam mo namang mali. Mali naman talaga yung ginagawa mo dinidefend mo pa na wala lang. Yun. Kaya siguro, may ganun akong pinanggagalingan. Okay. So, depende. Depende. Kung ganun yung galaw ng girlfriend. Oo Kaya nga may feeling ako na parang... Haliparot talaga. If that's your conclusion, Haliparotish. Parang, naihalin tulad ko talaga siya sa mga kakilala. Parang, mong kulukohin. No ba? Naloko mo pa ako Ako pa in-etches mo. Dakilang etchesera to. So, wag ako i-etchesin mo, 'di ba? Siguro kasi part na experience ko rin yan Parang, hindi ako yung yung nakakita ko ng, yung obviously lumalandi siya, pero, ang ano niya is, hindi naman ako lumalandi Pero, 'di ba? Pero if people, for example, kino-call out ka na, 'di ba? Dapat hindi mo pwedeng laging sabihin, this is me Hindi ka naman numan as an island. So, mag-aano ka rin, pwede ka naman magtago, mag-adjust ka din doon sa mga taong conservative sa paligid mo. Kung di mo kaya, umalis ka. 'Di ba? Yung mga ganun. Kumbaga, in other words, kung marami nang napeperwisyo sa kalandian mo, lalong-lalo doon sa mga tao o sa ibang tao, and then you have to adjust. You have to make changes. Hindi yung pwedeng, anong gagawin ko? Ganito na talaga ako. So, Hindi. kailangan mong i-determine yung, anong pangalan niya? Jonas. Kung ganyan yung girlfriend mo, marami ng apektadong tao. Correct. Na nakakakita, 'di ba? Na alam nilang ganun siya, ganun. Then you decide. Do you still want your girlfriend that way or ano? Or no. Or no. So kung marami na siya na peperwisyo, then yeah. Ikaw nakakakilala. Okay, Docs. O siya, may gagawin pa pala tayo, nakalimutan na natin. Exit na muna kami. Thank you! See you later. See you later!